Good afternoon po, church. Pwede po ba tayo magsitayo as we start our praise and worship for this afternoon? But before that, batiin po natin ating mga katabi as let's welcome them to our church. And we are happy and blessed that you are here. And binabati din po natin mga kasama natin online. And God bless po. Welcome to New Creation in Christ Church. And let's prepare our bodies, our minds, and our hearts this afternoon, and let's lift the name of our Lord Jesus Christ. Let's use our hands, our voices. We want to see Jesus lifted high, above the clouds across this land, that all men might see the truth and know He is the way. Once again, we want to see Jesus lifted high, above the clouds across the land, that all men might see the truth and know He is the way. We want to see. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across the land, that all men might see the truth and know He's the way to heaven. We wanna see. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus. We wanna see, we wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus. Step by step, we're moving forward, little by little, taking ground. Everywhere a powerful weapon, strongholds come tumbling down. Wanna see Jesus lifted high, riding the flags across the land. Rolling the sea of truth and gold, He's the way. Let's see, we wanna see. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus. Let's see, we wanna see. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus. For the last time, we wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. Let's clap our hands. Yes, Lord, we lift your name high, Father. We continue to worship you. And I know that you are in our midst, Lord, working in us and through us.
the sun shaping the shadow. In my weakness, your glory appeared. Yes, Lord. Let's sing it. Not enough. Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you want. Will you meet me here again? Yes, Lord. Sing. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, drive us away. The Lord is in this place. Yeah. The Lord is in this place. Not for a minute. Not for one minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Drive us away again. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Sing, I'm not enough. Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you want. Will you meet me here again? For the last time, I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want, 'cause all I want is all you want. Will you meet me here again? Yes, Lord. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm afraid. You are my desire. No one else will do. There's nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. Let's sing. You're all I want. You're all I
close to you. Draw me close to you. Never let me go. Lay it all down again. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. Nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find Help me find a way. Bring me back to you. Let's sing You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you want. once again. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are me. Help me know you want me. Help me know you want me. Everything mo ating palakpakan, Panginoon. Yes, Lord, we pick all the praises and glory to you, Father. To you alone, in Jesus' name we pray. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Kumusta po tayo sa buong linggo? Buong linggong nakaraan. Okay lang ba tayo? At are we blessed for during the whole week? Amen? Amen. At binabati din natin yung ating mga kasamahan, ating mga kapatiran na sa online. Maging saan man silang dako ay babati natin sila ng Blessed Sunday sa inyo, mga kapatid. Ganon din kung mayroon tayong mga bisita, pwede bang pakilala natin kung mayroon tayong mga bisita, pwede bang pakilala, patayo natin at pakilala ng mga nag-invite. Oh. So may nakita akong bagong mga mukha. Oo. Pwedeng tumayo. O pa, kilala mo MJ. Oh, ayun. We welcome natin sila. Purihin ang Panginoon at mayroon tayong mga bisita na sumama sa atin ngayon sa pananambahan. So, praise the Lord. Ngayon ay ano bang pag-aralan natin?
Usually hindi ako nag-post doon sa group chat natin kung ano yung topic, but surprise na lang. Surprise ah. Yung topic natin ngayon is about life's journey. So ano bang ibig sabihin ng journey sa Tagalog? Di ba ibig sabihin niyan ay paglalakbay, journey. Itong Genesis 24:56 ay hango diyan doon sa servant ni Abraham na inutusan niya na kumuha ng mapangasawa yung kanyang anak. Sino yung anak niya? Si Isaac. Kaya nung makakita siya makita niya kung sino yung mapapangasawa ni Isaac, sabi niya, the Lord has made my mission successful. So ang buhay natin, yung paglalakbay natin is composed of missions. Maliliit-liit na missions. Ang tawag natin yan sa secular ay tinatawag natin yan na goals. Pero ang biblical term nakita ko is mission. Ang buhay natin ay mayroon tayong mga mission na maliliit-liit. At mayroon tayong ultimate mission. At yun yung pag-aaralan natin ngayon. Kung ano yung kalooban ng Panginoon para sa atin sa buhay natin. Hindi man lang na pinanganak tayo at gusto nyo ba na pinanganak tayo, nabuhay tayo at namatay tayo, iniwanan natin ang mundo and we don't fulfill our mission. So, sayang, di ba? Nakapanghinayang, Yun yung pag-aralan natin ngayon. Tingnan natin. Ano yung sabi ng Biblia tungkol sa mga mission na yan? Maliliit-liit na mission o malaking mission na itinalaga sa atin ng ating Diyos. Okay? So, dyan pa lang makita nyo sa verse na ang success ng every mission ay nakasalalay sa ating Diyos. Amen? Di ba gusto natin na magkaroon ng success? Wala namang isa sa atin dito na ayaw na maging successful, Whether sa pag-aaral, ayaw natin bumagsak, di ba? Mga estudyante. At kung pumasa na tayo ng, let's say, board exam, gusto natin magkatrabaho, di ba? Ganun tayo eh. That's progressive yan eh. That's our personal goal. But mission, the Lord has ordained us is more than that, okay? Ay meron pala tayong papakita sa inyo na video pala. Okay? Yan. In the land of Canaan lived a boy named Joseph, his father Jacob's favorite. To show his love, Jacob gave him a robe of many colors, so bright, so beautiful, it glowed in the sun like a rainbow. But while Joseph saw it as love, his brothers saw it as pride, and envy began to grow. Then Joseph had dreams, big ones. In my dream, he told them, your bundles of grain bowed down to mine. Even the sun, moon, and stars bowed before me. That was the final straw. His brothers didn't just dislike him now, they hated him. One day, while Joseph searched for his brothers in the fields, they attacked. They ripped off his precious robe and threw him into a deep pit. He called for help, but they turned away, then sold him to strangers passing by. Joseph was dragged across the desert, a slave. His heart ached for home, for freedom, for love. But even in a foreign land, God was still with him. In Egypt, Joseph served in the house of Potiphar. He worked hard with honor and truth. But when Potiphar's wife lied about him, Joseph was thrown into prison, again betrayed. Still in chains, he chose to trust God.
When two cellmates had strange dreams, he helped them understand, just as God gave him the gift. Then Pharaoh had a troubling dream. Fat cows swallowed by skinny ones. No one could explain it until Joseph was called from the dungeon. 7 years of plenty, he said, followed by 7 years of hunger. Pharaoh was amazed. You shall lead us through this famine. And just like that, Joseph became ruler, second only to Pharaoh. From prisoner to prince. The dreamer's story was not over yet. Years later, the famine came, and Joseph's brothers came begging for food. They bowed before him, not knowing who he was, but Joseph knew. His heart broke, not with anger, but with love. You meant to harm me, Joseph whispered through tears, but God used it for good. He forgave, he embraced. The dreamer's journey from the pit to the palace was complete, because even in the darkest moments, God never left him. Purihin ng Panginoon kung ano yung nakilang ginawa niya sa buhay ni Joseph. Nung una, makita natin na as if parang kawawa si Joseph, di ba? Pero later on, nalaman natin o nakita natin na mayroong magandang layunin ang Diyos para sa buhay niya. Okay? So, isa yan sa maging reference natin sa pag-aaralan natin. So, mayroong 6 na points yan na makukuha natin doon sa nakita natin na video. So, yung point number 1, mission begins with God design. Ang sabi ng Lord kay Jeremiah, sabi diyan, the word of the Lord came to me, saying, before I formed you in the womb, I knew you before you were born. I set you apart. I appointed you as a prophet to the nation. So, makita natin dyan na bago pa man ipinanganak o ginawa doon sa loob ng tiyan, sinapupunan ng mother niya, mayroon nang nakatalaga para kay Jeremiah. Kilala na siya ng Diyos. Ganon din sa atin. We believe. Ganon din, di ba? Na bago pa man tayo pinanganak, ay may nakatalaga na sa atin kung ano yung magandang layunin ng Diyos para sa bawat isa. Agree ba kayo doon? Amen. So ano yung mga points na yan? Makita natin dyan. No one is an accident. Every life is intentionally crafted by God. So walang by chance. Sa buhay ng Kristiyano, tayo, wala yung sabi, ay malas, ay swerte, di ba? Malas-malas o swerte, hindi yan. Wala yan sa vocabulary ng mga Kristiyano. Because lahat na nangyari sa atin is intentionally crafted by God. Romans 8:28, anong sabi? That in all things God works together for good to those who love Him and those who are called according to His purpose. So lahat tayo tinawag, lahat tayo ginawa ng Lord. So, mayroon siyang magandang layunin sa atin. Our mission is not self-invented but God-ordained, prepared before we are aware of it. So, pinanganak tayo, meron na palang mission tayo. May hinahanda na ang Lord na maging rule natin dito sa mundo. Di naman pwede na yung isang tao, meron siyang rule. Wala ka doon for that certain, di ba pag play, yung drama or play, let's say, hindi naman pwede isa lang yung tao, dapat dalawa. So yung dalawang tao o maraming tao, God orchestrated yan. God orchestrated na that you will be part of that play. So tanong natin, ano yung role natin doon sa buhay? Okay? And then, because our identity precedes assignment.
Sabi nga doon sa Ephesians 2:10, for we are God's masterpiece. Pag sinabing masterpiece, di ba sa Tagalog, obra maestra yan. Talagang magandang panggagawa. Kung sculpture, magandang pagkahubog. Masterpiece eh. Sino yung gumawa nun? Ang Diyos. He has created us anew in Christ Jesus. So, sinong tinutukoy dyan? Yung mga nanampalataya sa Kanya. He has created us anew. Pag sinabing anew in Christ, bago. So we can do the good things He planned for us long ago. So, mayroon palang gagawin ang Panginoon sa bawat buhay natin. Anyo. Upang sa ganon ay magampanan natin ang Kanyang magandang layunin para sa buhay natin. Kasi kung hindi, mananatili tayo na kung sino tayo dati, hindi tayo magagamit ng Panginoon. Kailangan muna na mayroong pagbabago. Babaguhin tayo. Amen? Gagawin niya, huhumogin niya tayo. Hindi tayo nanghuhubog sa buhay natin. Sino yung nanghuhubog? Ang Diyos nanghuhubog sa atin. Yan yung sinasabi doon. Point number 2. Its mission is unique and not competitive. Kasi sa Romans 12:6, iba-iba yung gifts natin, iba-iba yung talento, yung gifts na binigay niya sa atin. So in the context ng sa loob ng church, ay walang competition dun. Hindi tayo nagko-compete sa bawat isa dito. Bagkus, ginawa ng Panginoon upang sa ganon ay we contribute to the welfare of everyone. Wala yung pataas-taasan. Ako, mas sikat ako, mas ganito, marami akong ginagawa. Because each one of us has its rule. Di ba? Hindi naman lahat marunong tumugtog. Ako, hindi ako marunong tumugtog. Hindi rin ako marunong mag-gitara. Kahit na pinag-aralan ko, ayaw talaga eh. So, ibig sabihin, hindi yun yung gift ko. So, ano yung mga points na nandyan? God distributes calling uniquely. Okay? Walang magkakapareha dyan. One person may preach, another may serve, build, protect, teach, or encourage. So, ang sabi dyan ay lahat pare-pareho yan. Kahit man ano yung mga gifts natin, mga talento natin, ang tingin ng Lord sa atin are the same. Pare-pareho tayo. Walang mas magaling ka, mas marami kang ginagawa. Ikaw yung mas masikat ka or something like that. Hindi. Equal ang pag-treat sa atin ng Lord. The body of Christ functions best when everyone fulfills their role. Natural talaga yan eh. Kung yung katawan natin, mayroong hindi nagpa-function ng maayos. Let's say, yung kaliwang paa natin, ayaw mag-function. So, anong mangyari doon? Di ba pilay? Tatalon-talon, hindi makalakad. O kung yung kamay naman, yung isang kamay ay hindi gumagana, so hirap maglaban, di ba? Kaya, its functions, bawat isa sa atin dito ay kailangan na we cooperate each other and we contribute each other dito in the context of the church upang sa ganun ay magiging buo yung body ng Christ. Kaya inantulad yan sa body of Christ. Parang tao. And then, ang number 3, mission is discovered through obedience or surrender, not clarity. Pag sinabing surrender or obedience, yan yung katulad kay Abraham. Anong sabi ng Lord sa kanya? The Lord had said to Abraham, go from your country
your people and your father's household to the land I will show you. Anong ibig sabihin nun? Hindi niya sinabi kung ano yung land. During that time ay asan sila? Nung una kasi nandun sila sa Ur. That's Babylon. Tapos pinapunta sila doon sa Haran. That's modern day Syria. At noon, kasama kasi niya tatay niya doon eh. At yung kapatid niya na si Nahor ni Abraham. At kasama niya yung nephew niya, si Lot. But by that time na namatay na yung kapatid nila na si Haran ay sila na lang nandun, di ba? Wala na yung tatay ni Lot eh, si Haran. So ang nandun, dalawang magkakapatid, yung pamangkin at si Abraham at yung asawa niya na si Sarah. So by that time, sinabi ng Lord na umalis ka doon sa lugar na yan. Pero hindi niya sinabi kung saan. Anong ginawa ni Abraham? Di ba tumalima siya? Hindi siya, Lord, saan mo ba akong dadalhin? Hindi ako papayag kung hindi mo sasabihin. Di ba? Hindi siya nagre-reklamo. So, our mission is discovered through obedience or surrender. We just say, yes, Lord. Yes or no lang naman yan eh. Because God rarely reveals the entire mission at once. Hindi niya pinapakita lahat yan. Ganon din sa atin eh. Hindi ko naman alam na taga Mindanao po ako. Pero di ko alam na papuntahin pala ako ng Lord nito. At nandito ako ngayon sa harapan nyo. At I have a mission na tinalaga ng Lord sa akin and I have to fulfill it. Then, direction comes step by step. Often, unfolding as we obey what we already know. So, sina Abraham, nung sinabi na umalis ka, hindi niya siya nang tanong kung saan ba, Lord. Pero later on, when the time, right time, na sila mag-journey na, sinabi sa kanila that you go to the land of Canaan. Di ba? So nalaman niya. Kaya ganon din tayo. Habang nandito na tayo sa loob ng church, saka natin malalaman kung ano yung mission natin. Kung ano yung layunin ng Diyos, ba't nandito tayo? Ang importante, nandun tayo kung saan gusto ng Lord, saan tayo by that time, di ba? So nakarindi tayo dahil susunod na yung next instruction. And then, faithfulness in small assignments prepares us for greater ones. Kung faithful ka, kaya nga, kung faithful tayo sa maliit na bagay na itinalaga sa atin ng Lord, so, dadagdagan yan. So, it's progressive yung mission natin. Siyempre, kung hindi tayo mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, ay siyempre, kahit mga parents natin, di ba? Ay, wag mong pagkatiwala dyan, mawawala yan. Yung pag malaking pera, o pag ganyan. Hindi na tayo. Parang ganyan. Yun yung naisip ko na example. Kahit responsibility, pwedeng sabihin na tatay natin o parents, ay huwag mong ano yan, pagkatiwala kasi minsan ganito, ganyan eh. Hindi niya napapakain yung aso. O di ba mga ganyan na mga case, mga maliliit lang yan eh. So, habang nag-grow o habang nagkakaedad tayo, binibigyan tayo ng mga responsibility ng parents natin na mas higher. Kasi ganon din sa Lord. Amen? So are we faithful doon sa mga maliliit na bagay na itinalaga sa atin ng Lord ngayon?
Di ba? Number 4, mission often emerges through pain and process. Kaya tingnan natin si Joseph, makita. Di ba sabi niya din kanina, you intended to harm me, but God intended it for all for good. So, siyempre, ang context niyan ay nagsisi yung mga kapatid niya dahil, siyempre, binenta siya, di ba? At naging alipin siya doon sa Egypt. At, siyempre, malaking crime yan na ginawa ng kanyang mga kapatid doon sa kanya. But then, sabi niya, alam niya kung ano yung purpose niya eh. Alam ni Joseph kung ano yung mission niya. Na kailangang dumaan siya sa ganong proseso. Bakit? Trials are not detours. Di ba pag may construction, detours. Ibig sabihin nun, dadaan ka doon sa ibang way. Ibig sabihin nun, hindi yung usual na path, but the other way around. Pwedeng lalayo siya, pero yung mga trials na yan ay kasama yan. Dapat dumaan siya doon. Kahit siguro medyo rough road yan, pero dapat nadaan siya dyan. Hindi siya dapat lumiko because that's part doon sa process na ginagawa ng Lord. Even though Joseph was betrayed by his brothers, and God redeemed suffering by transforming it into ministry. Kaya may preparation ang Lord para kay Joseph. Pinag-isipan ko yan kagabi eh. Bakit nadaan ng ganon si Joseph ng ganong proseso? Nakita ko dahil, imagine, buong Egypt at lahat ng mga bansa ay lalapit sa kanya during the famine. Siya yung mamahala doon sa mga pagkain nila. Ang laking responsibility yan eh. Saan siya ngayon tinuruan ng Lord? Nandun siya naging alipin. Di ba? Doon siya lilinis ng sahig at nagsiserve doon sa mga fellow servants niya. So, at pumunta man siya doon sa dungeon. Naging katiwala din siya nung jailer. So, ibig sabihin, nagsimula si Joseph doon sa yung mga maliliit-liit na yung training ground niya eh. Maliliit-liit na bagay. Yung mga bagay na minsan ayaw natin gawin yon. But the Lord started that process kay Joseph sa ganong mga paraan. Okay? So huwag natin mamaliitin yung mga pag tinuruan tayo ng parents natin na uy, ligpit niyo yung damit, yung higaan nyo. Dahil kasama yun sa process eh. Yung mga damit niyo, huwag niyo tapon doon kahit saan. Minsan kaso minsan gano'n din ako eh. Minsan parang, anong tawag doon? Kung saan nagbihis, doon din, iniwan. So parang ahas. So dapat ay babaguhin natin yung mga ganong attitude because that's part of training. Okay? Number 5, binibilisan ko konti dahil meron tayong part 2 eh. Mission is bigger than personal success. Dahil for none of us lives for ourselves alone. And none of us dies for ourselves alone. So may palayunin ang Lord. Sabi doon, if we live for the Lord and if we die for the Lord, so whether we live or die, we belong to the Lord. Ano ibig sabihin nun? Biblical mission is not mainly self-fulfillment dahil King Solomon already proven it. Anong sabi ni King Solomon? Nasa kanya lahat eh. Kung sino nakakilala kay Haring Solomon, di ba nandun na sa kanya lahat? Lahat nakatanyaga na
na yung mga wealth. Marami siyang asawa. Di ba? 700 o 800 yun. Hindi ko na mabilang eh. At siya yung pinakamatalino sa buong mundo. Walang katulad ni Solomon. Pero ang sabi niya sa huli, vanity. Anong ibig sabihin nun? Walang kabuluhan yung mga bagay na yan. It's just chasing after the wind. Kaya para sa kanya, burden yon. Dahil nasumukan na niya lahat. Nasa kanya na lahat. Pero walang kabuluhan ang sabi niya. Dahil if we focus ourselves doon sa self-fulfillment at wala doon tayo, hindi tayo naka-align doon sa layunin ng Lord, it will become vanity. Walang kabuluhan. Because true mission always serves others and glorifies God. Kung lahat natin ginagawa at nakatabi doon ang Lord, yung mga bagay na yan ay yan yung sinasabi ni Solomon na vanity. Kaya siguraduhin natin na yung mga ginagawa natin o yung mga, let's say, kahit sa pag-aaral natin, sama ba natin ang Lord? At di ba ako nang ngongodigo? Ano bang gusto ng Lord dito? Ano ba yung layunin niya? Bakit niya pinakuha ko ng kurso na to? So mayroong plano ang Lord, pero mayroong mga maliliit na mga bagay na dapat natin consider. Kasi binigyan niya tayo ng freedom to choose. Kaya kung gusto natin na bumilis yung biyahe natin, diretso, na hindi katulad ng mga Israelites na paliko-liko, niabot ng 40 years, so diretso na tayo. Dapat kasama natin ang Panginoon. Amen? Amen. And the number 3, ang sabi nito, the question shifts from what do I want to be to whom I am sent to serve. So ang focus dyan ay hindi na doon sa self natin, kung hindi doon sa iba. Lord, sino ba yung gusto mo na makapaglingkod ako? Sino yung mga tao, Lord, na nangangailangan sa akin o sa atin upang sila ay makakakilala din sa Panginoon? Diba? So that's our obligation. Kasi kung selfish lang tayo, 24/7 yung malls na yan. Nandun tayo. Or, siyempre, if we go to the place na puro relaxation lang, ganito, ganyan. So, obvious yan na hindi yan yung kalooban ng Panginoon. Ang gusto niya is, paano tayo makapag-serve sa Kanya? Kahit sa maliit-liit na bagay. Amen? So, on the last one, medyo binilisan ko dahil may part 2 tayo. The mission is fulfilled by faithfulness, not perfection. Kaya makita natin dyan, yung sabi doon nung master, that's a parable kasi yan eh. Parable of the talent na yung mga servants na yan ay naging faithful sila doon sa mga pinagkatiwala sa kanila ng kanilang amo. Ang sabi doon, well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. So yan yung namanggit ko kanina, na kailangan natin maging faithful doon sa mga maliit-liit na bagay. Upang sa ganon ay pagkatiwala tayo ng mas malaki responsibility. Ganon din naman sa mga company natin, di ba? Usually, nagsisimula yung iba, clerical lang. But after how many years, na-discover, pwede pala manager ito eh. Dahil they are faithful in
small things. Yan yung dapat natin tandaan. So ano yung mga points? God measures success by faithfulness, not flawlessness. Ano ba yung flawlessness na yan? Ito yun. Yung mga imperfect people, perfect ba si Abraham? Hindi Si Abraham ay sisinungaling yan eh. Nagsisinungaling siya na yung misis niya ay, sabi niya, kapatid niya. Kaya para hindi siya gagalawin ni Pero o yung mga kalaban. And is willing na kukunin yung wife niya, wag lang siya mapahamak. So that's how selfish Abraham. Si Jacob, di ba, he betrayed his brother. Kaya siya naging positive eh. Dahil kinuha niya inagaw niya yung inheritance. Okay? Si Moses, mainitin din ulo ni Moses Kaya nga hindi siya nakapasok doon sa promised land. Sabi ng Lord, kausapin mo yung bato at yan ay madadaloy ang tubig dyan. Sa inis niya doon sa mga tao, tinuktok niya yung bato. Kaya nagalit sa kanyang Lord doon. Si David, daming mga flaws din. Even Peter, di ba? Anong ginawa ni Peter? Di ba, he denied the Lord 3 times bago pa tumalaok yung manok. Kaya, our mission is fulfilled by faithfulness, not perfection. So lahat tayo, hindi naman tayo perfect, mayroon tayong mga flaws. Bawat isa sa atin. But only we need to be available. Di ba sabi kanina, if we are faithful in small things, and we say, it's surrender. Lord, di ko naman kaya, Lord. But by your grace, ay alam kong kakayanin ko to. Ganon tayo. Kasi kung sabihin natin magaling tayo, sino yung gumagawa tayo na? It's no longer by grace. Okay? And then, grace sustains the mission when human strength fails. Di ba? Ano yung Philippians 4:14? For I can do everything. Sa ibang version, I can do all things through Christ who strengthens me or gives me strength. Okay? So yan yung mga points about journey. Pinagdugtong-dugtong ko kung ano yung mga punto na yan. So in summary, ito yon. Every person has a mission in life. Okay? Agree tayo doon. Designed by God, di ba? Yan yung unang point. Siya yung author. Designed by God, revealed through obedience or surrender. Just like Abraham. Hindi na siya question. Basta, yes, Lord. Refined by trials. Sino yan? Just like Joseph. And fulfilled through faithful service. When we align our lives with God's purpose, even in the ordinary moments become eternally significant. Ano ibig sabihin yan? Kahit ngayon, mayroon tayong mission na pinupulfill. Kahit nakaupo lang tayo dyan, the Lord's preparing us something bigger. Kahit nakaupo ka kasi yung mind ng tao, pag pumasok yung idea na yan ay sabi nga sa Bible that His Word will not return to Him void or empty. It will accomplish His purpose. Kahit nakikinig tayo dyan, nagsisimula yan eh. Katulad ng lastiko. If you stretch yung lastiko at ihulog mo yan dun sa kerosene, yung gas, hindi na yan siya babalik eh. Once it's stretched, it will not go back to its original dimension. Ganon din yung mind natin eh. Kaya sa Romans 12:2 ay sabi,
Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed. Ito, transform by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Kaya yung layunin ng Lord, yung mission na tinalaga niya sa atin saan nagsimula? Dito. Sa pakikinig ng kanya mga salita. Okay? So application natin ito. Kaya medyo binilisan ko dahil ito yung pinaka-importante. Okay. Application. Ano ang tamang simula sa paglalakbay natin sa mundo? Okay? Ang sabi diyan, ang pagtingin natin sa realidad. Kung sino tayo at kung paano tayo iniligtas ni Jesus sa pamagitan ng kanyang dugo. Kaya basahin natin yung Episode 2 hanggang 13. Sabi diyan, sa panahong yon kayo ay hiwalay kay Kristo, mga inihiwalay sa mga kamamamayan ng Israel at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako. Wala kayong pag-asa, wala kayong Diyos sa sanlibutan. Sa ngayon, kay Kristo Jesus kayo na dating malayo ay inilapit sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya ganun daw tayo dati. Yung mga hindi pa, yung mga tumanggap na sa Panginoon, yun yung sabi ni Pablo sa Ephesians 2:12 and 13. Ang sabi doon na noon daw tayo, hiwalay tayo sa Diyos. Kaya ang tao na hiwalay sa Diyos, ang sabi diyan, wala silang pag-asa. Pag sinabing walang pag-asa, ano ibig sabihin nun? Kaya in everything we do, walang pag-asa yan. So tama yung sabi ng, mayroong mga, di ba, mga matatanda, walang pag-asa yan. Bakit? Yun. Wala siyang Diyos. Yan yung, kaya lahat na tao na walang Diyos ay walang pag-asa. Tingnan natin dito sa next verse. Ang pananampalataya kay Kristo Jesus na siya lamang at wala ng ibang paraan patungo sa Ama at kaligtasan. Yan yung John 14:6. Pero itong John 3:36, ang palagi nating binabanggit ay John 3:16, di ba? Sinong nakakaalam ng John 3:36? Ang sabi diyan, siya na sumasampalataya sa anak, sino yung anak? Si Jesus Christ, ay may buhay na walang hanggan. Ang hindi sumasampalataya sa anak ay hindi makakita ng buhay. Subalit ang galit ng Diyos ay nananatili sa kanya. So, it supports doon sa binasa natin kanina, bakit magkaroon siya ng pag-asa? Pag walang Diyos, hindi mo tinanggap si Jesus Christ na iyong tagapagligtas, ang galit ng Diyos ay nananatili. Sa ibang version, ang puot ng Diyos ay nanatili sa kanya. Kaya kung sino mang tao na hindi tumanggap o sumampalataya sa anak niya na si Jesus Christ ay walang pag-asa. Bakit? Nandun yung puot o galit Wala ba kayo nun? Hindi naman nagbibiro yung Biblia na yan Kaya lahat ng mga kakilala natin ay we need to share. But with wisdom. Hindi yung yung as if arrogant ba. But with love, na papakita natin sa kanila. Sabi ng John 3:36, ang lahat ng tao na hindi sumampalataya kay Jesus Christ, ay anak niya, ay ang galit ng Diyos doon. Paano asenso yan? Paano magkaroon ng pag-asa yan? Galit nga ang Diyos doon Kaya, purihin ang Panginoon. Dahil tayo ay nakakilala sa Kanya at tinanggap natin ng Panginoon. At yan yung simula. Yan yung simula. Yung sa journey natin. Upang sa ganun, magkakaroon tayo ng success. Just like the servant of Abraham, di ba?
Ngayon, anong gagawin natin? Ito yung kasunod. Ang pagtanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil yun yung warning sa atin. If we don't acknowledge Jesus Christ as our Savior and Lord, ay galit ang Lord, galit ang Ama dun. Kaya sabi dito, Romans 10:9-10, di ba? If we confess with our mouth, kung ipapahayag na yung bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So if we confess daw, papahayag natin si Jesus Christ ay Panginoon. Amen? We already confess that Jesus is Lord, di ba? Maliligtas ka sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso. At sa gayon ay tinuring na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at gayon ay naliligtas. So anong ibig sabihin nun? Ito yun. Yan. Pag sinabing declare or confession, Jesus is Lord, ibig sabihin, we recognize His authority. Otoridad ni, kasi pag sinabi mong Lord or King, ang authority ay nasa iyo. At ownership, meaning to say, siya ay nagmamayari na sa atin. Ownership. And then, kailangan yung submission. Pag tinawag natin siya ng Lord, ano ka? Pag sinabi mo si Jesus Christ na Lord, anong tawag mo sa sarili mo? Di ba, servant? So, pag sinabi natin, we confess Jesus Christ as Lord, we must acknowledge ourselves that we are His servant. Di ba? And we recognize His authority. That Jesus Christ is the Son of God. At siya yung nagmamayari sa atin. Sa buhay natin, kung saan niya gustong dalhin, siya na yung Lord. Hindi na yung sarili natin ang Lord. Kasi before, kung wala tayong Lord, hindi sarili natin yung Panginoon. Dahil sinusunod natin yung sarili natin. Ang believe naman, with your heart. Pag sinabing believe, it involves our whole being. Nandun itong pag-iisip natin, our will, o yung kagustuhan natin, at yung emosyon natin. If we believe. Kasi pag confess lang, walang believing, ang mga parrots marunong din ng ganun eh. They can speak, di ba? They can confess kung ano yung tinuro mo. Naging parrot. Pero wala nung believe sa kanila eh. That's the difference eh. Kaya sabi doon, we need to believe and we confess and believe. Ano yung believe na yan? Believe that God raised Him from the dead, prove sin is already paid. Bayad na yung mga kasalanan natin. And the death is already defeated. Wala na yung, dahil ginapi na ni Jesus Christ yung death na yan, kamatayan na yan, dahil siya nabuhay na muli. Siya yung una. And then, it proves that Jesus truly God's Son. Yan yung ibig sabihin ng believe that God raised Him from the dead. Ang tinutukoy dyan ay resurrection. Okay? Kaya mayroong yan yung kahulugan yan. Declaring Jesus as Lord, and then believing with our heart that God raised Him from the dead. So mayroon tayong responsibilidad. Hindi lang, kasi minsan, if we share that verse at hindi natin in-explain, ano ba ibig sabihin yan? Yung confess Jesus is Lord. Hindi natin sabihin about yung authority niya, about His ownership, about among us, His ownership to our lives, as well the submission. Pag walang submission, paano naging Lord? Di ba? Okay, so ngayon, meron tayong gagawin. Kung sino yung gustong
tanggapin ang Panginoon, meron akong prayer dito. Kasi sabi nga, ang lahat na tao na hindi sumampalataya at tumanggap kay Jesus Christ, anong sabi ng Biblia? Ang puot ng Diyos o galit ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Kaya inaanyayahan ko kayo, kahit yung nasa online, that we can pray this prayer. Kung sino yung gustong tumanggap sa Panginoon. Okay? So, ang una muna natin gawin ay tumahimik muna tayo. Pikit muna natin yung mata natin at makinggan natin kung ano yung sinasabi ng Holy Spirit sa atin before we pray that prayer. Pwedeng yumuko tayo at pikit natin mga mata habang nakikinig tayo kung ano yung sinasabi sa atin ng Holy Spirit. At kung sino man ang gustong tanggapin si Jesus Christ bilang kanilang Panginoon at kanilang tagapagligtas ay pwedeng itaas yung kamay, walang nakakita sa inyo. At tingnan ko na, mayroong tumanggap sa Panginoon. Purihin ng Panginoon. Okay, pwede na tayong buka natin ang mata natin. At kung sino man yung gustong tumanggap sa Panginoon, we can pray this prayer. Okay, so sabay-sabay tayo kung sino yung pwedeng kahit yung tinanggap nyo ng Panginoon, we just renew our allegiance. So, yung pagtanggap natin sa Panginoon, mayroon akong mga forms doon. Kung gusto nyo humingi, ay mayroon akong 10 doon. Yung mga hindi pa tumanggap. Okay, so let's pray. Sabay-sabay tayo kung sino yung gustong mag-pray. Panginoong Yesus. Okay, so sundan nyo ako. Sabay-sabay tayo. Okay, ready? 1, 2, 3. Panginoong Yesus, tinatanggap kita sa pagkakataong ito bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At buong puso akong sumasampalataya na kayo ay muling nabuhay muli sa mga patay. Maraming salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan at sa buhay na walang hanggan. Tulungan po ninyo ako na mamuhay ayon sa iyong magandang plano para sa aking buhay. Maraming salamat po, Ama, sa iyong dakilang pang-ibig sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, kung gusto nyo na, dahil if you prayed that prayer, and then, tutuhanan, dahil if we pray, di ba? Dapat nasa puso natin, hindi lang sa bibig. Pwedeng yung mga hindi pa nag-pray ng ganyang prayer, hindi pa tumanggap sa Panginoon, ngayon lang, ay pwedeng bigyan ko kayo ng form nandun. At lagay nyo lang yung pangalan nyo kung sino yung gusto doon. Lagay nyo yung pangalan nyo. 2 yon, ang isa sa akin para mayroon akong copy. At alam ko na tinanggap nyo ang Panginoon by that date. Okay? So, yung mga bisita natin, if you pray that prayer, and I believe na nanalangin kayo doon, ay bigyan ko kayo ng form. Upang sa ganun ay ma-review nyo, ito palang pinanalangin ko. Tinanggap ko pala si Jesus Christ na aking Panginoon. So, i-recall natin kung ano yung napag-aralan natin. What is Lord? Bakit tinawag ko si Jesus Christ na Lord, Panginoon? So, through that prayer, makikita nyo doon. Dahil, sabi ko kanina, hindi tayo parot na susunod-sunod lang. But if we pray, yan ay nanggaling doon sa puso natin. Okay? So, kung sino yung gusto na yung form, maglista doon na with that prayer, na meron kayong copy, na tinanggap nyo ang Panginoon, ay meron ako doon. 10. So, just write your name.
Meron ng pizza yon. Nilagyan ko na anong pizza ngayon? January 25. Okay? So, tayo manalangin. Tayo tumayo lahat. Aming Diyos, aming Ama, kami po ay nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat dahil kayo po ay mabuti sa amin. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig na iyong binigay ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo upang sa ganon ay kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa pagtubos mo, o aming Diyos, mula sa aming mga kasalanan. Salamat sa pagbayad ng mga kasalanan namin na hindi namin kayang bayaran. At salamat din, Lord, doon sa mga pinadala nyo na siya ay tumanggap po sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Lord, hindi po kami ang siyang nagtuturo sa kanila, bagkus kayo po at ang banal na Espiritu ang siya pong maggabay sa kanila. Dahil ang pagtanggap po sa inyo ay ito po ang pasimula ng buhay. The great journey na hinihanda nyo po sa amin, Lord. Dahil ang sabi nyo nga na ang lahat na hindi sumampalataya, ang iyong galit o iyong puot ay nananatili sa kanila. At salamat, Lord, na sa iyong biyaya, kami po ay tumalima, na kami po ay tumanggap sa aming Panginoong Hesus bilang aming tagapagligtas at Panginoon. Purihin po kayo, Ama, sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Okay, makaupo na tayo. Praise God. Magandang hapon muli. At ngayon ay narito tayo sa tithes and offerings. Ano ba talaga ang tithes at ano ang offering? Sila po ay sa katotohanan magkaiba. Ang tithing o pagbabayad ng ating ikapo ay hindi simpleng pagbibigay lamang. Ito ay pagpapasakop sa ating Diyos sa matapat na pagsunod sa kanyang utos. Sapagkat ang tithing ay utos ng Diyos. Sa Malakay 3:10, sinabi nga, bring ye all the tithes. Bagamat marami ang nagdududa o kine-question ang purpose nito, obedience pa rin ang pinipili natin bilang pagpapakita ng ating pag-ibig sa ating Panginoong Hesus. Sa ating pagbabayad ng ating ikapo, ay inihahayag natin ng ating Diyos, ang Panginoon ng ating resources, ating balakin, at ng ating kinabukasan. Ano naman ang offering? Sa kabilang dako ang offering ay ang simpleng pagbibigay para makatulong sa ibang mission, sa kapatiran, sa mga nangangailangan. Bigay ito over and above our tithes. Voluntarily itong binibigay. Mabuting gawain ito na ina-encourage din ng ating Panginoon. Ayon sa Hebrew 13:16, datapat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy
ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. At sa 2 Corinthians 9:7, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, marami pong salamat sa hapong itong kami po ay nakapanambahan at nakarinig ng iyong mga salita, O Lord. Nawa ay lagi niyo po kaming gabayan, bigyan ng aming kalakasan at kagalingan ng aming katawan upang kayo ay aming mapagsilbihan, O Lord. At nawa ay may bigay namin ang tamang ikapo magmula ngayon at sa darating pang panahon. At dalangin namin ng aming ikapo ay magamit lamang sa tamang paraan sa ikalalago ng iyong eklesiya, O Lord. Lahat ng ito'y dinadalangin namin sa matapis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, praise God. What a wonderful message and the blessing of salvation. Time and time again, ang Panginoon ay nagbubukas ng opportunity upang mabuksan ang ating mga spirito at magkaroon ng kaligtasan. Praise God. Ang biyaya ng Panginoon ay sagana, subalit we cannot take this for granted. Sabi nga, siya na hindi pinili ng Panginoon ay patuloy na tumatanggi sa Panginoon. Ay wala siyang pag-asa. Imagine that, no? Kaya yung pag-asa natin ay kaya lang siya nagpapatuloy ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Let's face this week, even this next week pala ay February na, no? So 11 months to go. Okay, ang bilis ng panahon, no? So balit kailangan natin talaga ng blessing ng Panginoon. The blessing of His salvation, the blessings of His abiding of the Holy Spirit. Let's receive it. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan, pagliwanagin niya ang kanyang mukha sa inyo at pagkalooban ng biyaya. Lingapin kayo ng Diyos at naway mapuspos ng kapayapaan, kagalakan at pag-asang umaapaw sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna